Hello ka-trade, kumusta kayo? Dito sa video natin ngayon, pag-usapan natin kung paano tayo mag-remove ng profit sa copy trading. Kung dapat ba nating i-stop copy or remove funds lang. So ikukumpara natin yung dalawa kung alin yung mas magandang gawin. So bago natin pag-usapan, ipakita ko muna sa inyo yung view dito sa dinidevelop kong farm dito sa Kauswagan, Bohol. Okay, nandito tayo sa copy trading account ko. Yan, makita niyo yung mga traders na kinopya ko, halos lahat ay kumikita, puro green lahat. So para makita niyo yung full list ng traders na kinopya ko, nasa 17 traders ito. I-search nyo lang ang pangalan ko, BedStriker007 at makita nyo sa portfolio ko. Okay, so dito sa copy trading, may dalawang paraan para mag-remove ng profits or para makuha yung profits natin sa pag-copy trade. So tingnan natin dito sa baba, dito sa available balance, ito yung balance na pwede nating withdrawin. Halimbawa, meron lang akong 10 US dollar, so ito lang yung pwede kong withdrawin. Itong total allocated, ito yung total na copy trade ko or na-invest ko. Hindi ko siya pwedeng ma-withdraw kasi naka-copy trade yan, naka-invest yan or nakabili yan ng stocks. Ito naman yung profit, yung total na profit ko sa pag-copy trade sa buong ano na yan, sa total na 5 to 6 months na pag-copy trade. So ito naman yung equity, yung total na pera ko, pati yung total na profit computation na yan. Okay, so merong dalawang paraan para makuha natin yung profit natin sa copy trading. Ito ang pag-remove funds at yung isa naman ay pag-stop copying. So ikukumpara natin yung dalawa kung alin yung mas magandang gawin, remove funds lang ba or stop copying talaga. Okay, so magre-remove funds tayo, ipapakita ko lang sa inyo bago natin pag-usapan yung advantages at disadvantages ng remove funds at stop copying. So example dito kay Wesley, ang total na na-invest ko ay 1158.77. So lista ko lang 1158.77 US dollar yung total na na-invest ko kay Wesley. So ito naman yung total na profit PNL in US dollar ay 401.77 US dollar. So ito naman yung value, ito yung value ng so dito naman sa value, ito yung total na pera ko dito kay Wesley kasama na yung ininvest ko at yung profit. So 1364 US dollar. So kung i-minus natin yan, yung total na value 1364 i-minus ko sa invested amount ko 1158.77 equals 205 US dollar lang yung available na profit or yung profit ko ngayon na nandyan pa kay Wesley. So pero dito sa nakalagay na P&L ay 401 US dollar. So nasan yung iba? So ang iba dyan ay na-remove funds ko na kasi last 5 to 6 months every month nagre-remove funds ako dito kay Wesley. So yung yung 100 US dollar mahigit na-remove funds ko na. So yung available na lang na profit na pwede kong kuhanin, hindi kasama yung puhunan ko kay Wesley ay 205.23 US dollar. Okay, so sa pag-remove funds dito lang sa right side yan, sa gilid, tapos i-click mo lang dito, makita mo yung remove funds or stop copying. So dito tayo sa remove funds. Okay, so dito sa remove funds, i-remove lang natin yung available funds dito sa trader na kinopya natin na hindi lahat na invest or nabili ng stocks. So makita natin dito sa baba, ang max amount to remove ay 83.24 US dollar. So
Ang total na profit natin ay 205.23 yung pwede pa nating withdrawin na profit. Hindi kasama yung total na na-invest ko, pero ang available lang ay 83.24 US dollar dahil naka-invest pa yon, nakabili pa ng stocks. Maaring hindi pa na-close yung stocks na binili ni Wesley, na binili rin natin na nag-profit. So naka-open trade pa. Okay, so sa copy trading kasi, kahit malaki yung pera ng trader na kinopya natin, halimbawa 1 million US dollar, sa atin ay 1,000 US dollar lang, automatic na yan by percent, hati-hatiin kung ano yung stocks na binili niya. So halimbawa, 10 stocks yung binili ni Wesley. So sa 1 million US dollar niya, 100,000 US dollar bawat stocks. So sa atin, sa 1,000 US dollar natin, 100 US dollar bawat stocks naman yung investment natin. So automatic hati-hatiin yon. Kung 100% binili ni Wesley lahat yung pera niya, automatic 100% din ng 1,000 US dollar natin ay binibili rin natin. Kaya may ibang trader na wala tayong ma-remove funds dahil 100% nilang ininvest yung capital natin. So kasama rin dito yung profit kasi example yung trader si Wesley nag-trade sa Google at nag-take profit na siya. So mapupunta yun dito sa max amount to remove kasi na-stop copy niya na eh. Hindi na na-invest yung pera na yun eh. So mapupunta na dito sa max amount to remove. So ibig sabihin yung pera dito sa max amount to remove, maaring yung excess na capital natin na hindi naka-invest at maari ding may kasama ng profit. Halimbawa, yun nga, nag-take profit na, close na yung stocks at hindi pa naibili ulit ng stocks. Kaya makikita natin sa available. So ibig sabihin, pag nag-remove funds lang tayo, hindi natin makukuha lahat ng profits natin. Lalong-lalo na sa ibang trader, kay Jay Meses, talagang halos 100% naka-invest. So talagang $2 lang yung makuha natin, $10, ganyan. Kahit yung profit natin ay 200 US dollar. So maganda lang tong remove funds pag kukuha ka lang ng excess funds. Yung kukuha ka lang ng konti, yung hindi lahat ng profit mo talaga kukuhanin mo. So tingnan natin kung magkano yung minimum na pwede natin i-remove funds. So ayan, pwede kahit 1 US dollar. So try natin yung 10 US dollar. So yung available ko ay 10. So tingnan natin kung mabilis ba or instant ba yung pag-remove funds. So makita natin instant, pasok agad dito sa available balance ko, naging 20 US dollar agad. So kay Wesley, yung invested ko 1158. So kay Wesley 1158. So yung invested ko ay 1158.77, ganun pa rin. Yung total na P&L kahit na withdraw na or na remove funds na ay 401.6 pa rin. Pero dito sa value ay bumaba na ng 10 US dollar. Naging 1364 kanina, 1354 na lang kasi kumuha tayo ng 10 US dollar. So ganun lang kadali mag-remove funds. So mamaya sasabihin ko naman sa inyo yung advantage at disadvantage ng remove funds. Dito muna tayo sa stop copying. So dito naman sa stop copying, ayan, makita natin, nakalagay dito net invested ay 950.97 US dollar. So makita natin, yung starting investment ko dyan, capital ko ay 1158.77, pero makita natin yung net invested ay 950.97 US dollar na lang. So ibig sabihin, yung ni-remove funds natin, yung napunta sa available balance na na-withdraw ko last month ay yung mga excess or hindi naka-invest na funds dito kay Wesley. So ang net na invested ko lang, makita natin dito ay 950.97 US dollar lang. Dito ang current P&L ay 401.63 US dollar. So ibig sabihin, ang na-remove funds ko lang ay yung investment ko or yung sobra kong capital na hindi na invest or nabili ng stocks. Yung profit ko, so nandito pa rin yung total na profit 400.62 US dollar. Kasi naka-open trade, maaring ito si Wesley ay pangmatagalan na trader ito. Month or years bago siya close ng trade or magbenta ng stocks. Okay? Okay, so ibig sabihin, ang problema kapag bibili si Wesley ulit ng stocks, halimbawa may bibilihin sa ulit na stocks, halimbawa yung binili niya last month ay 90% lang ng balance niya, so 90% lang din ng balance natin. So may excess pa ng 10%, na yun yung ni-remove funds natin, tapos si Wesley hindi naman nag-remove funds, in-invest niya ulit yung 10%. So yung bagong stocks niyang bibilhin ay hindi natin mabili dahil ni-remove na natin yung funds natin, wala na tayong available balance. Ang iniwan natin yung na-invested lang. So dito sa stop copying, so talagang makuklose to lahat. Itong net invested, yung stocks na binili ni Wesley, na binili rin natin, ay mabenta natin yun lahat, maklose yun. So, itong net invested, pati yung current P&L,
ay mapupunta dito sa available balance. Ito yung total, 1354.62. So ganun pa rin, yung total pa rin na pera natin, remove funds man or stop copy man, ay ito pa rin. 1364 kasi nabawasan na to ng $10 kanina nag-remove funds na tayo So same pa rin yung total na pera natin. Ang kaibahan lang doon dahil yung net invested natin ay nabawasan dahil nag-remove funds tayo. So yung total na profit natin ay naka-floating pa rin, hindi pa naibenta kaya hindi pa natin na-withdraw. So depende pa rin yan sa traders, maaaring yung iba nabenta na, nakasama na doon sa withdraw natin, ganun. Okay, so hindi ko muna ito i-stop copy dahil hindi pa ngayon katapusan, January 24 pa lang. So abangan nyo lang sa katapusan sa January 31 kung mag-stop copy ba ako or mag-remove funds. Okay, so pag-usapan natin yung advantages ng remove funds at stop copying. So ang kagandahan pag nag-remove funds lang tayo, so instant mapupunta agad sa available balance natin. So kahit na yung ni-remove funds natin ay yung hindi na-invest na balance natin, so same pa rin naman yun, yung total na pera natin kasama yung profit ay ganun pa rin yung total. Okay, so hindi lang nabawasan yung profit kasi naka-floating pa. Sa stop copying, ganun din yung total na pera natin. So ang kaibahan lang ay automatic i-close na lahat ng trade, yung profit, lahat mapupunta na sa available balance. Ang advantage pa ay makasave tayo sa transaction fees or spread. So kumikita yung broker, stock market broker, or ang eToro either sa commission or sa spread. So walang commission yung eToro kaya kumikita sila sa spread. So sa pagbili at pagbenta kasi ng stocks, iba kasi yung buy price, iba rin yung sell price. So ang diferensya ng buy price sa yung sell price, yun yung tinatawag na spread. So example, yung buy price ng Apple ay 139.15 US dollar. So yung sell price naman ay 139. So i-minus natin yan, 139.15 minus 139 equals merong spread na 0.15 US dollar. So ibig sabihin nun, bawat trade natin or bawat pag-buy ng Apple tapos ibenta natin, so magkaroon ng transaction fee or spread ang eToro na 0.15 US dollar. Kaya makikita nyo kapag bago lang kayo nag-copy trade, makita nyo sa P&L, kulay red agad or negative agad. So ang advantage naman ng stop copying, yung capital natin, pati yung profit natin ay monthly makompound yung interest, yung capital at yung profit natin. So makuha natin lahat yun, ma-take profit, tapos ma-reinvest. So every month, pag ginawa natin yung stop copying, so every month, para tayong nagko-compounding every month. So kapag next month tumubo ulit or may profit ulit, so parang monthly nagko-compound interest. So all capital and profits will go to available balance. So pag nag-stop copying tayo, talagang ibibenta lahat ng stocks, stop copy talaga lahat. Mapupunta lahat ng balance, pati yung profit natin sa available balance natin. So lahat ng profit. Dito sa remove funds, mariremove lang natin yung excess na fund na hindi naka-invest. So kapag may profit tayo na malaki, hindi natin makukuha lahat. Okay? So ito naman yung disadvantages. So sa remove funds, ang disadvantage dito, yun nga, cannot remove all profits dahil ang makuha lang natin, yung excess lang na pera na hindi na-invest. So pangalawa, not compounded every single month. So hindi siya makukompound every month kasi may mga trader na 2 months, 3 months bago i-close yung trade, tapos mag-open ulit ng bagong trade or bibili ulit ng bagong stocks. So after 3 months na siya mag-compound, parang ganun. So may ibang traders na 5 months or 1 year. So maganda kapag may mga traders na every week lang or less than a month nagko-close ng trade tapos open ulit ng bagong trade. So yun talagang pasok yun sa monthly compounded interest. Pero depende yan sa trader talaga. Tapos isa pang disadvantage ay invested amount deducted. So yung total na in-invest natin, nababawasan kasi doon tayo nag-remove funds. Ibig sabihin, pag may bagong stocks na bibilihin yung trader na kinopya natin dahil hindi naman siya nagre-remove funds, so parang hindi na mabili ng account natin kasi na-remove na natin yung excess na pera na hindi na-invest. Okay, ang disadvantage ng stop copying, so hindi naman natin masasabing disadvantage talaga itong 1 to 3 days, working days bago ma-close or ma-stop copy. Kasi depende yan sa stocks na binibili ng trader na kinopya natin. Example, US stocks, so ma-close yun, maibenta yung stocks alas 9 ng gabi dahil open yung market nila alas 9 ng gabi dito sa atin. Kapag Europe naman, mga alas 3 ng hapon dito sa atin. Kapag Japan naman, mga alas 7, alas 8 ng umaga. So example,
stop copy tayo ngayong tanghali or ngayong alas 3 ng hapon. So maklose lang yung mga stocks na mga Europe stocks. So yung US stocks mamayang gabi pa, yung Japan stocks ay bukas pa ng umaga. So hindi siya instant. So pangalawa, more on transaction fees or spread. Kasi madalas yung pagbili at pagbenta natin ng stocks. Kung every month mag-stop copy tayo, so binibenta natin lahat ng stocks. So sa simula naman ng buwan, so siyempre para kumita tayo, mag-copy trade ulit tayo, so bibili ulit ng stocks. So madalas tayong mag-buy, mag-sell, mag-buy, mag-sell every month. So maraming transaction fees or spread. So dito lang ng kinapi trade natin, example si Wesley, kapag magbenta siya ng stocks pang long term, halimbawa 5 months, halimbawa pagbili niya ng stocks 5 months bago niya ibenta pang long term. So isang beses lang siyang nagkaroon ng transaction fees or yung spread after 5 months lang. Pero tayo, dahil every month, stop, tapos copy ulit. So 5 times tayong nagbayad ng transaction fees or spread. So mas marami tayong fees or transaction spread. So ang kagandahan lang dito sa stop copying kapag in-stop natin every month. So kapag may profit talaga, every month talaga yun ma-compound interest. Yung profit na yun, ma-reinvest yun. So every month palaki ng palaki yung invested amount natin. Di tulad sa remove funds, every month paliit ng paliit yung invested amount natin. So depende na yan sa inyo mga ka-trade kung paano kayo magkuha ng profit, remove funds ba or stop copy, depende sa strategy ninyo. So kung hindi nyo naman kailangan mag-remove funds or hindi nyo kailangan magkuha ng profit, so pwede namang hayaan nyo na lang, compounding na lang. Kasi automatic naman compounding dito sa copy trading. So yun nga lang, may ibang trader na hindi monthly yung pagka-compound. May trader naman na monthly talaga yung pagka-compound. Depende na yan sa trader kung paano sila mag-trade, mabilisan ba or matagalan. So nakadepende yun pag-compound ng interest. So kung gusto nyo monthly talaga, every month mag-stop copy, pero asahan nyo na mas marami tayong fees. So yun lang, maraming salamat sa panunood. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko para updated kayo pag may mga bagong videos tayo basta't about trading at copy trading. Bye-bye.